Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7201-7220. Kabanata 7201. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Thea kay Goyo at tinanong, ano ang tungkol sa bid ng pagtatalaga ng landas. Napangiti si Goyo at dahan-daang nagsimula, matapos mawala ang landas ng Wait Ara, iniwan niya ang tatlong kataas-taasang kayamanan, na ang lahat ay naging pundasyon ni Health. Ang una ay ang 49 na mga kaldero sa palasyo ng Wuya. Sa loob ay namamalagi ang lahat ng ating kaharian ng Hal. Ang pangalawa ay ang Wuya Demon Slayer Sword, na nahahati sa itaas na tatlong mga espada at ang mas mababang 6 na mga espada. Sino mang nagtataglay ng lahat ng mga ito ay maaaring pumatay ng sino man sa Health Realm. Kahit gaano kataas ang kanilang paglilinang o lakas. Sa ilalim ng siyam na tibak ng Wuya Demon Slayer Sword, walang pagkakataon na mabuhay, o anumang posibilidad ng muling pagkakatawang tao. Ito ang pinakadakilang kayamanan ng Health Realm. Sa pamamagitan ng isang buntong hininga, nagpatuloy si Goyo, tungkol sa pangatlo, ito ang bid ng pagtatalaga ng landas. Orihinal na, hindi ito umiiral. Panipi, biglang nagambala si Thea, ito ang espiritual na kakanyahan ng Wait Ara Path, hindi ba? Tumanggo si Goyo at sinabing, oo. Ang kanyang espiritual na kakanyahan ay naglalaman ng kapangyarihan upang makontrol ang lahat sa realm ng Health. Sino mang humahawak nito ay maaaring mamuno sa kaharian ng Health. Nang marinig ito, nagpalitan sina James at Thea. Pagkatapos ay tinanong ni Thea, ang mga kataas-taasang kayamanan na ito, maliban sa Wuya Demon Slayer Sword, lahat ay pinananatili sa Wuya Palace, di ba? Walang sinabi si Goyo, orihinal na, kahit na ang Wuya Demon Slayer Sword ay pinananatiling magkasama din sa Wuya Palace. Gayunpaman, ang mga natitirang powerhouse tulad ng Chuba, Zemra, Harper, at Yani, ay umabot sa 49 na langit ng madali. Ang kanilang pag-iral ay nagbanta sa kataas-taasang mga ugat. Sa makatuwid, ang 5 mga emperador ng landas, ang Taiyi at Taichu, ay nagbukas ng Wuya Palace, upang maiwasang. Sa kasamaang palad, sa panahon ng labanan sa kanila, isang mahiwagang figure sa black ang sumali sa kanila. Ito ay humantong sa pagkawala ng mas mababang 6 na espada ng Wuya Demon Slayer Sword. Simula noon, mayroon lamang ako sa itaas na 3 tibak. Panipi. Si James ay may makahulugang hitsura. Halos maaari niyang tapusin na ang mahiwagang figure na ito sa itim ay dapat na Zanthakos. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang mas mababang 6 na mga espada mula sa isa sa kanyang mga subordinate. Isinasaalang-alang kung gaano kalakas ang Chuba, Zemra, Harper, at Yani. Noon, nahulog sila sa bitag ng Zanthakos at nakipaglaban kay Goyo, na naniniwala na sila ay gumagawa ng mabuti. Samantala, nag-recruit si Zanthakos ng 4 na powerhouse. Ang kanyang katayuan sa 40 langit ay mabilis na lumago, agad na binabago ang istruktura ng kuryente, kahit na nagbabanta sa 5 landas ng emperador at kapangyarihan ni Goyo. Ipinahayag ni James ang kanyang hinala. Tumanggo si Goyo at sinabing, tama ka. Ginamit ni Zanthakos ang pagkakataon upang makakuha ng pabor mula kay Taiyi at bumangon mula sa ilalim na ranggo upang halos magkahiwalay ang aking posisyon. Pagkatapos nito, bihira akong makialam sa mga gawain ng Greater Realms at nagpunta sa pag-iisa sa ilalim ng pag-uudyok ng kagustuhan ng kapayapaan. Pagkatapos, gumala ako bilang isang masayang Diyos. Ngumiti si Goyo at sinabing, matapos na secure ni Zanthakos ang kanyang posisyon, itinulak niya ang kanyang anak na si Yeria, upang maging Taichi. Mula noon, ang realm ng Health ay bumaba sa kaguluhan, rife na may mga pakikibaka at panlilinlang, na minarkahan ang pagsisimula ng pagdurusa para sa mga nilalang sa higit na mga lupain. Bumantong hininga si Goyo at sinabi ng mapait, kaya't kapag inakusahan mo kaming maging mga mastermind na gumagamit ng mga nilalang na historial bilang mga pupe para sa aming mga layunin, ito ay tunay na nakagagalit.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7202. Konseho na ipinapalagay na kontrol ng mga gawain sa buong Greater Realms, pinapabora ni Xanthocos ang mga kabilang sa mga unang pumasok sa Zymergy. Siyempre, ang ilang mga outside na nilalang ay nai-ingratiated ang kanilang mga sarili sa kanya, na nangako ng kanilang katapatan. Ngunit isipin ang tungkol dito, ang kanyang impluwensya ay sapat na upang pilitin ako sa ganoong sukat. Sinusuportahan din siya ni Taiyi, kahit na ang iba pang tatlong mga emperador ng landas ay walang pagpipilian kundi sundin siya. Kaya ano ang maaari nating, bilang mga nilalang ng outside? Panipi. Ang pakikinig kay Goyo ay nagbuhos ng kanyang mga pagkabigo, sinulyapan ni Thea si James at tinanong, nangangahulugan ba ito na nagkamali tayo sa mga nilalang na outside? Mahinahon na sumagot si James, hindi ganap. Ang kanilang saloobin sa amin ay talagang may pagsisiyasat, marahil kahit na labis, ngunit may mga pinagbabatayan na mga kadahilanan. Sa huli, ang sanhi nito lahat ay Xanthocos. Panipi, sumimangot si Goyo at sinabing, eksakto. Sa aming mga mata, ang Xanthocos ay kumakatawan sa lahat ng mga nilalang ng Greater Realms. Para sa kanyang sariling makasariling mga ambisyon, nagdala siya ng gayong pagkawasak sa realm ng health at aktibong pinipigilan ang ating uri. Paano tayo hindi magagalit? Panipi, nagkibit balikat si James at tumayo. Sinagot mo na ako ng malinaw. Kung totoo man o hindi ito karapat-dapat sa aking tiwala, kakailanganin ko pa ring i-verify. Mayroon pa akong isa pang katanungan. Ngumiti si Goyo at sinabing, nais mong malaman kung nasaan ang Muya Palace, at kung paano makakuha ng pagpasok. Itinaas ni James ang isang kilay at sinabing, gustong-gusto kong maging diretso. Dahil napakamatino mo, huwag talunin ang bush. Tumanggo si Goyo at sinabi, asang-ayon. Ngunit una, dapat mo akong tulungan sa isang bagay. Panipi. Si Thea chimed ay may isang ngiti, kailangan mo ng tulong sa pag-reclaim ng Goyo Daonas Realm. Hindi lamang iyon, chuckled ni Goyo. James, Cosimian, Dragco, Stavros, at Taichi, lahat sila ay malamang na naghihintay para sa iyong utos na matukoy ang kinalabasan ng 49, di ba? Na hindi ako maaaring sumang-ayon. Umiling-iling si James. Ang kanyang mga salita ay natigilan sandali. Inaasahan niyang magpakita si James ng ilang tiwala matapos marinig ang labis, ngunit ang kinalabasan na ito ay nagulat sa kanya. Tinanong ni James, si Xanthocos ay naroroon ngayon. Kung tutulungan kita, sa palagay mo ba ay hindi siya maaalerto? Pinakagat ni Goyo ang kanyang pisngi sa mga salita ni James. Ay, hindi ka ba talaga pumili ng isang panig? Nagkibit balikat si James at sinabing, wala akong pagpipilian. Lahat kayo ay tuso foxism samantalang ang aking bower ay limitado. Kailangan kong panatilihin ang aking bantay. Bumantong hininga si Goyo at pagkatapos ay tumanggo. Napakahusay, kung gayon, sumama ka sa akin. Hindi bababa sa tulungan akong makuha ang templo ng Goyo Anel, kung hindi man, walang magagawa. Walang pagtutol si James. Inalag niya ang kanyang kamay at agad na naretra ang gate ng hindi nagpapakilalang, sa susunod na sandali, nawala siya at si Thea mula sa lambak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7203. Ang rehiyon ng Jodat ay umiiral sa gitna ng kalawakan ng 49 na langit. Isang pristine domain na nakatuon sa siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan ay iginagalang din bilang lugar ng kapanganakan ng landas ng Wait Ara, na kinilala bilang mga Genesis ng mga landas. Nakatayo sa 81 bilyong light years na lampas sa ibabaw ng 49 na langit, ni mga Diyos, demonyo, o kahit na ang mga Diyos ng Xyloria ay maaaring gumamit ng kanilang mga banal na kapangyarihan upang maabot ang lugar. Ang tanging pag-access sa rehiyon ng Jodat ay sa pamamagitan ng hindi mahuhulaan na Whirlwind Sentinel, na isang napakabihirang kababalaghan. Matapos ang isang pumasok sa rehiyon ng Jodat, anuman ang kanilang antas ng paglilinang o lakas, sila ay nalinis ng walang hanggan na lakas sa loob. Ang lahat ng mga kapangyarihan ay natanggal, binabawasan ang mga ito sa kanilang pinakamataas na estado at iniwan silang wala sa lahat ng kanilang pag-aari. Kaya, ang rehiyon ng Jodat ay kilala bilang ang unang bawal ng kaharian ng health. Maging ang Taiyi at Taicho ay mag-atubiling makipagsapalaran sa kalaliman nito. Gayunpaman, sa sandaling ito,
Sa normal na tahimik na gilid ng rehiyon ng Jodat, tatlong hindi inaasahang panauhin ang lumitaw. Tumayo sila sa harap ng isang napakalaking at napakatalino na glimang templo, ngunit walang nang ahas na gumawa ng isang hakbang na lampas. Ito ay walang iba kundi ang Xanthocos, Quintus, at Quentin, na stealthily na na-infiltrate dito habang ang 49 na langit ay nasa kaguluhan. Nakatingin sa marilag at nakakagulat na templo ng maaga, sinipsip ni Quintus sa isang hininga ng malamig na hangin. Ang Temple. Ito ba ang isa sa 9 na maalamat na mga templo ng Kailoros? Panipi. Si Xanthocos ay smugly na may mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Naturally, fate, buhay at kamatayan, mabuti at masama, sanhi at epekto, oras at espasyo, kalikasan, espiritu, paglikha, at tipan, ay kolektibong kilala bilang Siyam na Taoism. Ang 9 na mga templo ng Kailoros ay nilikha pagkatapos nila. Nabalitaan na ang landas ng Wait Ara ay nilinang sa bawat isa sa mga templo na ito para sa 81 bilyong entrepop bago nabuo ang Health Realm. Bulalas ni Quintus sa pagkamangha, kamangha-manghang. Kung umiiral pa rin ang landas ng Wait Ara, wala tayong pagkakataon na pigilan at magpakailanman ay mapang-api. May kumpiyansa na sinabi ni Xanthocos, hindi ito naiiba. Nang walang pinuno sa Health Realm, dapat nating gawin ang papel. Matalino tulad ng lagi, Emperor Kadir. Upang makita ang pinagmulan ng Health Realm sa aking buhay, wala akong panghihinayang sa kamatayan, inihayag ni Quintus, pagkatapos ay lumingon kay Quentin. Bakit ka tahimik, Quentin? Nagtaas ng kilay si Xanthocos sa kanilang palitan. Tiningnan ni Quentin si Xanthocos at sinabing, wala akong masabi. Gayunpaman, mayroon akong isang katanungan. Pinalumo ang Bush sa buong paglalakbay na ito, Xanthocos. Maaari mo ba kaming bigyan ng tuwid na sagot ngayon? Panipi. Si Quintus ay mukhang mausisa din sa Qingshu. Pagkatapos ng lahat, mula pa nang umalis sila sa Kadir Temple, si Xanthocos ay naging lihim sa kanilang dalawa, na hindi nagpapalam sa kanila ng anuman, tinatrato siya at si Quentin tulad ng mga papay. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, si Xanthocos ay ngumiti ng may kumpiyansa sa kanyang mga kamay sa likuran. Ang sagot ay nasa harap namin. 3 kaming isang beses nanumpa ng isang panunumpa sa dugo. Ngayon, sasali tayo sa mga puwersa at pamunuan ang realm ng health. Panipi. Sumimangot si Quentin, nagmumura sa loob ng Xanthocos para sa kanyang tuso na taktika. Si Quintus, sa kabilang banda, ay mukhang nakakagulat. Emperor, sinasabi mo ba na kapag narito na tayo, maaari nating masiguro ang realm ng health? Ano ang tungkol sa templo ng Wuya Palace at Path Designation Bid? Inaalis ba natin sila? Nag-shock si Xanthocos at sinabing, ano ang pagmamadali? Nagawa nating hanapin ng mabilis ang Whirlwind Sentinel at maayos na dumating dito. Iyon lamang ang nangangahulugang ang aming plano ay kalahati na matagumpay. Ngunit paano mo malalaman kung paano mo nalaman kung paano mag-Indiano? Gayon din, paano ka sigurado na magdadala ito sa amin dito? Tumitig si Quentin sa Xanthocos. Tumingin si Quintus kay Quentin, pagkatapos ay bumalik sa Xanthocos, mausisa. Nag-shock si Xanthocos, at sinabing, palagi kang patuloy na makarating sa ilalim ng mga bagay, well, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Nagdala kami ng 3 bagay nang umalis kami sa Kadir Temple. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7204. Xanthocos ay nagsabi, una, mayroon akong Silstone Pearl, isang kayamanan na naiwan ng aking asawa na si Mirella Windrider. May kakayahang mag-lock sa anumang mga sipi. Iyon ay kung paano ko tumpak na tinukoy ang Whirlwind Sentinel. Panipi. Bumantong hininga siya, tiningnan si Quentin, at ipinaliwanag, ang pangalawang bagay na dinala namin ay ang 300 bilyong babaeng tagapaglingkod. Matapos kaming pumasok sa Whirlwind Sentinel, tinulungan kami ng kanilang mga katawan ng yin na matukoy ang eksaktong mga coordinate. Malaki ang papel nila at napatunayan ang kanilang halaga. Panipi. Agad na dumilim ang mukha ni Quentin. Sinakripisyo mo ang 300 bilyong buhay upang mahanap ang mga coordinate ng rehiyon ng Jodat. Sila ay mga tagasunod na sumamba sa iyo. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay sa ranggo ng Yitro Declan. Gayunpaman,
Ginamit mo ang mga ito bilang mga sakripisyo. Panipi. Mabilis na hinawakan ni Quintes ang galit na Quentin upang maiwasan siyang sumabog. Samantala, si Xanthopos ay nagbuntong hininga ng panghihinayang. Walang ibang pagpipilian. Paano pa natin matutupad ang ating plano at kontrol ng rest ng Health Realm mula sa mga outside beings, upang makinabang ang lahat ng nabubuhay na nilalang? Panipi. Sa wakas ay sumabog si Quentin sa galit, nanginginig habang tinuro niya ang Xanthopos. 1 Hindi ka mabaliw, Xanthopos. Pinag-uusapan mo ang nakikinabang sa higit na mga lupain, ngunit ang nakikita ko ay tinatrato mo ang mga ito bilang mga pawns na isakripisyo upang maaari mong sakupin ang kontrol ng health. Para sa layuning ito, hinimok mo ang isang digmaan sa 49 na langit, na nagdulot ng pagdurusa sa hindi mabilang na mga Diyos. Ngayon, nagsasakripisyo ka ng 100 bilyong buhay. Ikaw ay tunay na mapagkunwari. Ang pakikinig sa galit na pagsaway na ito, si Quintes ay natakot, nang mabilis na kumakawi sa kanyang mga kamay sa Quentin, na desperadong naghahanap ng isang paraan upang malutas ang sitwasyon. Samantala, biglang sumabog si Xanthopos sa malakas na pagtawa. Emperor Quintes, ang kanyang mukha ay namutla na may takot, nagmadali na nagsalita. Si Quentin ay palaging diretso. Mangyaring huwag. Si Xanthopos ay ngumiti ng malamig habang tinitigan niya si Quentin. Hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Alam ko na palagi siyang hindi nasisiyahan sa akin. Hindi niya ako tunay na iginagalang, o nais na tulungan ako. Narito lamang siya dahil hindi siya nakakita ng isang bagong Panginoon upang suportahan siya. Sa makatuwid, maaari lamang siyang umasa sa akin ngayon. Gamit nito, dahan-daang lumapit si Xanthopos sa galit na si Quentin, isang nakangiting-ngiti sa kanyang mukha. Orihinal na, dahil sa pagsasaalang-alang para sa aming kapatiran, hindi ko nais na harapin ang isyong ito sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil iginiit mo ang pagpunta sa iyong paraan at hawakan ang iyong mga pananaw, oras na para sa amin na ayusin ang aming mga account. Sa mga salitang ito, nagmadali si Quintes na hinayla ang galit na Quentin. Quentin, mangyaring humingi ng tawad sa Emperor ng mabilis. Panipi. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinulak ni Quentin si Quintes. Mahinahon niyang hinarap si Xanthopos, handa nang matugunan ang kanyang kapalaran. Si Xanthopos ay nakalock ang mga mata kay Quentin at tinanong, sabihin mo sa akin. Kapag hinukay mo, makibalita sa mga lames. Paano mo tinutukoy ang kanyang mas malakas kaysa sa akin at may kakayahang talunin ako? Sa paglabas ng mga salitang ito, ang ekspresyon ni Quentin ay naging nagyayelo. Nakilala niya ang titig ni Xanthopos nang walang pag-flinching. Samantala, agad na natakot si Quintes dahil ang mga salitang ito ay nagpahiwatig din sa kanya. After lahat sa pagbuo ng Brofleet sa labas ng Gate ng Misteryo, sinumpa niya ang katapatan kay James sa tabi ni Quentin. Si Quentin ay isang matigas na tao, na handang humingi ng kamatayan na may pag-iisip na walang pag-iisip upang ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala, ngunit hindi si Quintes. Hindi pa siya nabubuhay. Nakakakita na ang kanilang grand plan ay malapit ng magtagumpay, at magagawang mamuno sa half na kaharian kasama si Xanthopos. Paano niya mailantad ang kanyang hindi katapatan sa sandaling ito? Nakakakita ng Quentin na naglock ng mga mata na may Xanthopos sa katahimikan sa loob ng mahabang panahon, agad na iginuhit ni Quintes ang isang matalim na sandang at sumugod patungo sa likuran ni Quentin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7205, na may isang biglaang, muffled tunog, si Quintes ay sumulong, sinaksak si Quentin sa ibabang likod na may isang sandang. Nanginginig si Quentin, umikot sa kawalan ng paniniwala. Si Xanthopos ay sumulyap din ng matindi sa Quintes, naganap na nasaktan ng sitwasyon. Ako, nagpanik si Quintes, sumigaw, paano mo ipagkanulo sina Emperor Kadir at sa tabi ni James? Hindi man siya isang laban-laban sa iyo. Siya ay isang natalo na kaaway. Paano niya maihahambing si Emperor Kadir? Nagalit ka, talagang galit na galit. Hindi ko pinapayagan ang sino man na ipagkanulo si Emperor Kadir, hindi man ka. Sa pamamagitan ng isang dagandong, hinayla ni Quintes ang sandang mula sa likuran ni Quentin at naglalayong ang kanyang ulo. Tandang padamdam, kinontra ni Quentin, itinulak ang kanyang palad pasulong. Agad na ipinadala si Quintes na lumilipad sa epekto.
Ang puwersa ng suntok ay nagpadala ng Quintes na nakakasakit patungo sa hadlang ng rehiyon ng Jodat. Si Xanthocos ay kumalas sa kanyang kamay, enveloping Quintes sa isang shroud ng walang saysay na patay na enerhiya, hihinto ang kanyang pagkahulog bago niya matumbok ang pormasayon. Sa susunod na sandali, siya ay nag-fume, tunay kang nabaliw, Quentin. Kami ay sinumpa ang mga kapatid na gumawa ng mga panata na tumayo sa makapal at payat na magkasama. Ngunit sinubukan mong patayin siya. Si Quentin ay sumigaw, sinumpa ang mga kapatid. Maaari ba talaga siyang ituring na isang kapatid kapag sinaksak niya ako sa likuran? Sino ang nag-flatter at sycophants, na tumutulong at nag-abay sa iyong mga paniniil? Itinuro ni Xanthocos si Quentin, na dahan daw ang kumukuha ng 2 hakbang. Napakahusay. Tila nakalimutan mo ang aming kapatiran para kay James. Sa kabila ng pagtitiis ng labis sa 49 na langit, nailigtas ko lang kayong dalawa sa napakahalagang sandali. Anong uri ng spell ang itinapon sa iyo ni James upang maging matapat ka na hindi mo pinansin ang aming mga taon ng kapatiran sa amin? Huminga ng malalim si Quentin, malapit nang magsalita nang makaramdam siya ng isang sakit na sakit mula sa kanyang mas mababang likod. Siya ay nag-staggered, umatras ng ilang mga hakbang bago tumatagal ang kanyang sarili, nakakaramdam ng mahina at gumuho sa lupa. Inabot niya ang kanyang sugat, at nang makita ang kanyang dugo na itim, naintindihan niya ang kahulugan sa likod ng taksil ni Quintes. Pagtitiis ng sakit, dinurog niya ang isang nagliliwanag na scroll ng jade sa kanyang kamay, na nagpapadala ng isang sinag ng gintong ilaw na bumaril patungo sa 49 na langit. Nakakakita ito, si Quintes, sa loob pa rin ng Shroud of Knowingness Dead Energy, ay sumigaw, ang iyong kataas-taasan, nilagdaan niya si James. Dapat mo siyang ihinto. Gayunpaman, si Xanthocos ay nanatili pa rin, pinapanood ang sinag na nawala bago huminga ng malalim. Ang pag-abandona sa mga malalaking ambisyon para sa wala. Dapat kang sabik na mamatay. Sinabi ni Quentin sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin, tinanong mo kung anong uri ng spell ang itinapon niya sa akin. Hayaan akong sagutin ka. Siya ang napili, na niyakap ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Siya rin ang mas malaking master ng realms, suportado ng kanilang espiritual na patunay. Pumasok siya sa Zymergy, hindi para sa kapangyarihan o ambisyon, ngunit upang maghanap ng hustisya para sa lahat ng nilalang, upang gumawa ng isang landas para sa lahat upang ituloy ang paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kagustuhan ni Nayani, Harper, at maging ang Morgoth ay nagsumite sa kanya. Natanggap niya ang mga legacy ng Chuba at Zemra. Siya ay tunay na nakikipaglaban para sa mga nilalang ng Greater Realms. Kumpara sa iyo, mas matapang siya, tinutukoy, at alam kung ano ang gusto niya. Siya ay isang mortal na may kaunting karanasan sa landas ng paglilinang. Nawala na siya sa mga prial ng Soulite, o the Tribulations. Ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na hamanin ako para sa kontrol sa Health Realm? Hindi mo ba naaalala? Isa ako sa unang pumasok sa Zymergy. Gamit ang aking talento at karunungan, nalampasan ko ang hindi mabilang na mga hadlang upang sakupin ang pagkakataon. Nakagambala si Quentin, isang pagkakataon na nagmula sa walang kahihiyan na panlilinlang, ang iyong mga underhanded shemis at pagtataksil ay nagpapatunay lamang sa pagkiling ng mga Alcide na nilalang laban sa amin. Pinagpapawisan mo ang reputasyon ng aming uri at pinatibay ang mga nilalang ng Alcide sa amin bilang mapanlinlang at kasuklam-suklam na mga nilalang. Ikaw ang dahilan ng mas malaking pagdurusa ng mga Rims. Nahaharap sa galit na galit ni Quentin, binuksan ni Xanthocos ang kanyang bibig ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa pagkawala ng mga salita. Wala siyang tatanggi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7206. Front of Outsiders, maging ang kanyang sariling asawa at mga anak, si Xanthocos ay maaaring mapanatili ang harapan ng isang banal at mahabagin na tao. Ngunit sa harap ni Quentin, hindi siya maaaring magpanggap na matuwid. Si Quentin ay kasama niya mula noong nagsimula sila sa kanilang landas ng paglilinang. Alam nila ang mga pasko at pinakamalalim na lihim ng bawat isa. Bumantong hininga si Quentin at sinabing, wala kang tugma kay James. Sa mga tuntunin ng kabutihan, katwiran, pagpapasya, karunungan, at lakas, nahuhulog ka sa bawat aspeto kumpara sa kanya. Marahil isang beses, nagdala ka ng pag-asa sa mga nilalang ng Greater Realms.
pinagpasyahan at sinasamba ka, nakikita ka bilang isang taong maaaring maging Panginoon nila. Gayunpaman, ang iyong pagnanasa at pagiging makasarili para sa kapangyarihan ay nawasak ang lahat ng iyon. Ang mukha ni Quentin ay nakatwit na may matinding sakit, at agad niyang naabot ang sugat sa kanyang ibabang likod. Nakakakita ito, binitawan ni Xanthopos ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay umiikot sa bahagyang nilalaman ng galit. Bumantong hininga si Quentin at sinabing sentimentally, natapos na ang aming kapatiran. Hindi ko maintindihan ang iyong mga hangarin kapag naglabas kami, ngunit tiyak na ginagawa ko ngayon. Narito ka ng higit sa isang beses, na ibinigay kung paano walang putol na gumawa ka ng mga pag-aayos. Nangangahulugan ito na ang 30 bilyong buhay ngayon ay isang bahagi lamang ng hindi mabilang na buhay na iyong sinakripisyo. Panipi. Ang iyong walang enerhiya na patay ay dapat na nagmula din sa lugar na ito, di ba? Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Xanthopos sa pagkabigla sa mga salitang ito. Si Quentin, nanginginig sa sakit, nagpatuloy, ang iyong layunin ay upang dumaan sa 9 na mga templo ng Kailoros at ipasok ang Royal Palace upang sakupin ang 49 na mga kaldero at pagtukoy ng landas upang matupad ang iyong pangarap na magpasya sa Hilf na kaharian, di ba? Panipi. Nagretort si Xanthopos, ikaw. Panipi. Ginambala siya ni Quentin, huli na. Nagpadala na ako ng impormasyon kay James. Hahanapin ka niya, papatayin ka, at alisin ang higit na mga lupain ng salot na ito, ibalik ang aming karangalan. Para sa kapakanan ng aming kapatiran, bibigyan kita ng isang huling payo. Sumali sa mga kamay sa kanya at lutisin ang magkasama na pagdurusan ng magkasama. Gumawa ng isang bagay na mabuti para sa mas malaking realms at ang Galath realms na magbayad para sa iyong mga kasalanan. Galit ni Xanthopos, medyo hindi ka sinasadya, Quentin. Sa palagay mo ba ang paglalagay ng lahat ng iyong pag-asa sa James ay magdadala sa iyo ng mga resulta na nais mo? Paano kung nakipag-ugnay ka sa kanya? Abala siya sa pakikipagtalo kay Goyo sa loob ng 49 na langit. Kahit na siya ay dumating dito, hindi niya mahahanap ang Whirlwind Sentinel. Sa pag-aakalang siya ay namamahala upang hanapin ito, hindi siya magkakaroon ng kung ano ang kinakailangan upang maabot ang lugar na ito. Malamig ang tinig ni Xanthopos habang sinabi niya, dahil ipinagkanulo mo ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Inihayag niya ang kanyang kamay, na tinawag ang isang malawak at nakasisindak na ulap ng walang saysay na patay na enerhiya. Ngunit bago siya makampo, tumawa si Quentin ng mapait, hindi na kailangan, Xanthopos. Ang oras ko ay tumaas, at hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na muling makarinag. Bago ako mamatay, dapat nating husayin ito. Panipi, nakikipaglaban upang tumayo, hinawakan ni Quentin ang kanyang balabal, na hiniwa ang isang seksyon na may isang ilaw ng taybak. Ang ekspresyon ng Xanthopos ay nagbago ng malaki sa paningin. Ang aming bono ay naputol ngayon. Wala kaming utang na loob. Habang siya ay nagsalita, sumabog si Quentin sa ligaw na pagtawa, ang kanyang katawan na sa insanit upang sumayaw. Ang rehiyon ay napuno ng lumilipad na dugo at ambon. Quentin. Umungol si Xanthopos, nawalan ng kontrol. Unti-unti, ang rehiyon ng Jodat ay bumalik sa katahimikan. Si Quintes, na nakapaloob pa rin sa walang enerhiya, ay napanood si Xanthopos, na naghak na gumuhos sa Gafound. Ang isang mabilis, halos hindi mahahalata na hitsura ng puot ay tumawid sa kanyang mukha. Matapos ang isang mahabang katahimikan, tinanong ni Xanthopos, gusto mo rin ba? Hindi. Mabilis na umiling si Quintes. Marahil, para kay Xanthopos, ang pagkamatay ni Quentin ay sa wakas ay pinalaya siya mula sa kanyang huling emosyonal na kurbatang, na pinapayagan siyang harapin ang mundo ng walang higit na damdamin. Pagkatapos ay dapat tayong magpatuloy sa plano. Tumayo si Xanthopos, nakatingin sa spot kung saan sumabog si Quentin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7207. Sandali, dumating si James sa templo ng Goyoan. Sa gitna ng mga nabasag na pader at pagkasira, ang mga bangkay ay nakakalat sa lahat ng dako, ang dugo ay dumadaloy tulad ng mga ilog, at isang ambon ng dugo ang napuno ng hangin, na lumilikha ng isang eksena ng lubos na pagkamatay. Para sa mga outside na nilalang at ang mga taksil na banal na nilalang na kinuha sa lugar na ito,
si Goyo ay hindi nagpakita ng awa, na pinapatay silang lahat. Kahit na ang mga traidor ay nagpanik at humingi ng awa sa kanyang pagdating, ang mga alagad at tagasunod ni Goyo ay nagpatuloy sa kanilang walang awa na masaker ng walang pag-aatubili. Ang pagtataksil ay isang one-way na landas. Ang sinumang namumuno na may ambisyon ay alam na sa isang pakikibaka sa buhay o pakikibaka, walang kahinahunan. Ito ay medyo dugo. Bumantong hininga si James habang nakatayo siya sa pangunahing bulwagan ng templo. Nagiging walang awa ka ba upang takutin ako? Umiling-iling si Goyo at same time na sumagot, hindi, syempre hindi. Minsan ang paglilinis ay nangangailangan ng mga marahas na hakbang. Gamit nito, iniwas niya ang kanyang kamay at sumigaw, lahat, linisin ang gulo. Kasunod ng kanyang utos, ang isang malaking bilang ng mga alagad at tagasunod ni Goyo ay nagmamadali. Sa pamamagitan ng libu-libong mga ilaw ng ilaw, ang dating dugo na eksena ay mabilis. Pagkatapos lamang ay gumawa si Goyo ng isang kilos na nag-aanyaya kay James, pagkatapos ay lumakad siya sa kanyang pangunahing upuan. Si James, hawak ang kamay ni Thea, naupo. Bigla, napapaligiran si Goyo ng mga itim at puting sinag, at isang gate ang lumitaw sa likuran niya. Mangyaring maghintay sandali, sabi ni Goyo, at pagkatapos ay pumasok siya sa pintuan. Dahan-daang hinagupit ni James si James. Gaano kakapani-paniwala si Goyo? Nagkibit balikat si James at sumagot, hindi mahalaga. Hindi ko siya hatulan sa sinasabi niya, sa kanyang ginagawa. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, isang lilagintong ilaw ang biglang bumaril patungo sa kanya, na nahuli niya sa kanyang kamay. Ano ito? Ang hinala na tanong ni Thea. Sinuri ni James ang lilagintong ilaw sa kanyang zen, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano ang nangyari? Naramdaman ni Thea na may mali. Quentin. Bumagsak si Quentin. Ito ang kanyang pangwakas na mensahe. Bumantong hininga si James sa kalungkutan. Habang nagsalita siya, ang lilagintong ilaw sa kanyang kamay ay nagbago sa isang jade slip, na lumulutang sa Thea. Matapos mabilis na basahin ang mga nilalaman, biglang tumangala si Thea at sinabi, ayon sa mensahe ni Quentin, si Xanthocos ay nasa rehiyon ng Jodat. Nilalayo niyang dumaan sa siyam na mga templo ng Kailoros at pumasok sa Huya Palace. Dahan-daang tumayo si James, nakatingin sa pangunahing pasukan ng Goyoan Temple. Tila si Xanthocos ay mas tuso at mas matalinong kaysa sa naisip ko. Nakakalungkot na mawala si Quentin. Siya ay isang matapat at matuwid na tao, na nakatuon sa kaligtasan at hinaharap ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nakita ni Thea na labis na nalungkot si James. Mula pa nang ang dakilang labanan laban sa mga masasamang Diyos, hindi siya nagpakita ng gayong damdamin. Si Quentin ay gaganapin ang isang lugar na may malaking paggalang sa kanyang puso. Tumayo siya at niyakap si James mula sa likuran. Huwag kang malungkot. Kung malulutas mo ang pagdurusa sa Lear at maging master ng Health Realm, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na mabuhay siya. Biglang lumingon si James, hinawakan ang balikat ni Thea. Talaga. Tumanggo si Thea at sumagot, oo. Si Quentin ay may mataas na nagawa sa paglilinang at hindi mawawala ang ganap na kaagad. Hanggat ang ilang bahagi sa kanya ay nananatili sa realm ng health, may pagkakataon na muling mabuhay siya. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata, greeting ang kanyang ngipin. Mabuti. Dahil ang Xanthocos ay gumawa na ng aksyon, hindi ko na kailangang patuloy na magpanggap. Sa sandaling iyon, nagmamadali si Goyo mula sa pintuan. Alam ko ang tungkol sa rehiyon ng Jodat. Pinakawalan ni James si Thea at sinuri ang papalapit na Goyo. Nakakainis ang tanong ni Thea, mayroon ka bang paraan upang makarating doon? Umiling-iling si Goyo at sinabing, hindi. Gayunpaman, kung ang impormasyon na natanggap mo ay tumpak, nalinis lamang ito ng pag-aalinlangan na mayroon ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7208. James ay nagpabiye sa kanyang kilay at hinimok, pumunta sa punto. Si Goyo ay tumitig ng mabuti kay James at tumugon, ang kanyang walang saysay na patay na enerhiya. Kung ang Xanthocos ay maaaring tunay na makapasok sa rehiyon ng Jodat, ang pagkuha ng walang enerhiya na patay ay hindi magiging mahirap dahil ang rehiyon ng Jodat ay dating gate ng Zyresha. Panipi. Inilipat ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan namin ng paraan.
Nagkibit balikat si Goyo at sinabing, wala akong paraan. Ngunit mayroon akong isang bagay na halos matukoy ang lokasyon ng Wuya Palace. Agad siyang nagbigay ng isang shimmering box. Tumalikod si James nang hindi ito kinuha, ngunit tinanggap ito ni Thea at diretso itong binuksan. Sa loob, nakakita siya ng isang lilang gintong kumpas, na nakakagulat. Ito ba? Tumanggo si Goyo at sumagot, oo. Gamit ito, maiiwasan mo ang maraming nakakahirap na sitwasyon. Kapag ang posisyon ng Wuya Palace ay nakakandado, ang natitira ay tungkol sa pag-navigate sa tatlong mga layer ng mga pagdurusa na nakapaligid dito. Lumingon si Thea kay James at sinabing, hindi alintana kung si Xanthopos ay napunta sa rehiyon ng Jodat, ang kanyang tunay na layunin ay sakupin ang Wuya Palace at ang pagtatalaga ng path. Marahil ay dapat nating talunin siya at dumiretso sa Wuya Palace. Nag-isip si James ng ilang sandali bago magtanong, sigurado ka bang matalo natin siya dito? Natigilan si Thea, nakikipagpalitan ng tingin kay Goyo sa tabi niya. Bigla, tiningnan ni James si Goyo at sinabing, naaalala ko na nabanggit mo na nakarating ka na sa Wuya Palace minsan at nakuha ang Wuya Demon Slayer Sword. Tumanggo si Goyo at sumagot, sa katunayan. Gayunpaman, hinihiling nito ang pinagsamang kapangyarihan ng Taiyi, Taichu, at ang 5 mga emperador ng landas. Kinwestiyon ni James, maging mas tiyak. Ito ba ang kanilang pinagsamang lakas, o iba pa? Si Goyo ay nagbuntong hininga ng basta-basta at sinabi, ang mga natal na perlas ng Taiyi at Taichu, na sinamahan ng 5 landas ng emperador. Nakagambala si James, nakikita ko. Pagkatapos, agad na anyayahan ang Taichu, Emperor Dravko, Emperor Stavros, at Emperor Stavros sa templo ng Goyan. Tumingin sa kanya si Goyo sa sorpresa. Nagmamadali si Thea na nakipag-ugnay, ngunit nasa gitna pa rin tayo ng isang digmaan. Ito ba ang tamang oras? Malamig na sinabi ni James. Inaanyayahan ko sila dito na ihinto ang digmaan. Tulad ng para kay Taiyi. Bumalik siya kay Goyo. Paano ka ihahambing sa Taiyi? Nag-atubiling si Goyo, pagkatapos ay sumagot, hindi pa kami nakipaglaban. Gayunpaman, si Taiyi ay isang Xyloria na nilikha ng Wait Arapath. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay dapat na nasa itaas ng minahan. Bahagyang pinaliit ni James ang kanyang mga mata, na nag-uugnay ng isang bola ng enerhiya sa kanyang kamay at nag-imbed ng isang sigil ng kaluluwa bago ibigay ito kay Goyo. Nag-aalinlangan na tanong ni Goyo, ano ito? Inutusan ni James, kailangan ko kang maglakbay. Ihatid ito sa Taichu. Mauunawaan niya sa sandaling makita niya ito. Si Goyo ay pinahihit ang kanyang pisngi, malinaw na hindi nagsasalita, pagkatapos ay nagbuntong hininga ng basta-basta at lumingon upang umalis. Mukha siyang ayaw, ungol ni James habang pinapanood niya si Goyo na umalis. Smack! Sinampal ni Thea si James sa balikat. Iyon si Lord Goyo, ang pinuno ng 5 mga emperador ng landas, at ang pinakamalakas sa mas malaking realidad. Gusto mo bang patakbuhin ang mga gawain kung ikaw siya? Bulong ni James, well, totoo iyon. Inilagay ni Thea ang kanyang mga kamay sa likuran niya at inakusahan, napansin ko na lalo ka nang nagiging mapagmataas kamakailan. Tiningnan siya ni James na walang kasalanan at sinabing, ngunit kung hindi ko maaaring hayaan ang aking asawa na dumaan sa labis na problema, di ba? Kailangang maging kanya ito. Sumabog si Thea na tumatawa sa kanyang tugon. Pinatunayan niya na isang tapat na asawa, at hindi siya maaaring magkasala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7209. Sa Taichu Daones Realm, sa loob ng Taichu Temple, si Taichu ay nakaupo ng mahigpit sa isang unan na nakasuot ng isang malinis na puting balabal. Sa ilalim niya, 8 mga banal na Great War ang naghatid ng mga ulat, na ina-update siya sa patuloy na mga labanan sa ika-49 na langit. Sa puntong ito, nakabuo siya ng isang masusing pagkakahawak sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, bigla niyang sinabi, may nakakaalam ba sa iyo kung nasaan si Goyo? Ang mga banal ng digmaan ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay sabay na umiling-iling ang kanilang mga ulo. Si Taichu ay nagbuntong hininga ng basta-basta, isang tinge ng panghihinayang sa kanyang pagpapahayag. Siya ang pinapahalagahan na pinuno ng mga emperador ng landas, ang pinakamalakas sa mas malaking realidad.
Hindi talaga siya pinatay ng isang bungkus ng maliliit na fries, di ba? Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, isang sinag ng lilagintong ilaw ang biglang bumaril sa bulwagan, agad na nagbabago sa isang banal na pagiging may nakamamanghang hitsura, na nakaluhod sa isang tuhod. Pag-uulat, nakakuha kami ng balita na muling napakita ni Lord Goyo at muling nakuha ang templo ng Goyoan, na nililinis ang mga traidor sa pinakawalang awa na paraan. Biglang tumayo si Taichu at tinanong, maaasahan ba ang impormasyong ito? Tumango ang babae at sumagot, oo. Parang pinaplano ni Lord Goyo na magtipon ng mga alagad upang maghanda para sa isang counterattack. Nagtanong si Taichu, at ano ang tungkol sa Zanfakos? Nasaan na siya ngayon? Umiling-iling ang babae at sumagot, hindi pa alam ang kanyang kinaroroonan. Dahan daw ang sumakay si Taichu gamit ang mga kamay sa likuran niya. Ito ay kakaiba, dahil sa simula ng labanan, ang lahat ng mga powerhouse at eksperto mula sa iba't ibang mga realidad ay nagpakita ng kanilang sarili, ngunit nagtago si Zanfakos. Ano ba talaga ang naroroon niya? Panipi. Sa palagay ko ito ay isang bluff. Noon lamang, 3 beam ng lilagintong ilaw na shimmered sa labas ng bulwagan, na inihayag ang 2 lalaki at isang babae. Nang makita ang mga ito, agad na bumaba si Taichu sa mga hakbang upang batiin sila. Ang sabay-sabay na pagkakaroon ng 3 ay nagpapasikat sa aking templo. Si Yulia, Cosimian, at Stavros, ang 3 mahusay na emperador ng Dao, ay bumisita sa Taichu. Lahat sila ay dumating sa pag-iwas sa Taichu at pinili na obserbahan mula sa mga gilid sa halip na lumahok sa salungatan sa pagitan ni Zanfakos at Lord Goyo. Siyempre, hindi lamang ito dahil sa prestihiyo ni Taichu ngunit dahil din sa impluwensya ni James sa likod ng mga eksena. Ang sorumsiya ni Yulia ay si Laila, na may isang kusang relasyon kay James. Naturally, sumandal siya sa sideng kasama si James. Si Cosimian, na natakot ng pangalawang katawan ni James na si Lizzie sa 49 na langit, ay matagal nang nakilala ang tunay na pagkakakilanlan ni James at natural na yumoko sa kanya. Tulad ng para kay Stavros, ang kanyang sorumsiya na Xavion, nakakuha siya ng isang matingkad na pag-unawa sa templo ng Goyoan, sapat na upang patunayan ang kanyang katapatan. Ang 3 sa kanila at si Taichi ay katulad ng pag-iisip, na nagre-resulta sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, matapos ang pag-agos ng tubig laban kay Goyo, hindi sila mapakali at hindi sigurado sa susunod na darating. Sa makatuwid, sama-sama silang nagtipon sa Taichu Temple. Tumango si Cosimian kay Taichu at sinabi na may furrowed browser, ano ang ginagawa ni James. Hiniling niya sa amin na huwag makialam, ngunit lihim na naging dahilan upang maging isang kawalan si Gabyo. Pinagbiro ni Stavros, isa ka sa mga emperador ng landas. Paano ka madaling malinlang? Hindi mo ba kilala si James? Matalino siya at napaka-iskema. Hindi siya gagawa ng isang bagay na makikinabang sa iba, at hindi sa kanyang sarili. Si Cosimian ay tumingin sa kanya ng inis at tinanong, kung gayon ano sa palagay mo ang nangyayari. Hindi ko ba nasabi na ngayon? Si Zanfakos ay dapat na may pananagutan sa maruming trick laban kay Lord Goyo. Marahil hindi kahit na natanto ni James. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ng kanyang hukbo ang katimugang dulo ng lupain ng Goyo Daunas, tumigil sila sa pagsulong pa. Panipi. Tiningnan sila ni Yukiya at tinanong, ang pangunahing tanong ay nasaan si James. Hindi ko siya mahahanap. Bumantong hininga si Stavros at sinabing, siya ay ganap na naiiba mula sa dati. Hindi na siya mas mababa sa Zanfakos. Ang 3 sa amin ay marahil ay malayo pa rin sa likuran niya. Imposible para sa amin na hanapin siya. Panipi. Ngumiti si Taichu at gestured for them upang makaupo. Pagkatapos, sinabi niya, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Na-reclaim na ni Goyo ang templo ng Goyoan. Malamang na naghahanda siya para sa isang pangunahing counterattack. Panipi. Ang 3 landas ng mga emperador ay nakataas ang kanilang ulo sa pagtataka. Bigla, isang nagliliwanag na ilaw ang sumabog sa bulwagan at isa pang magandang babae ang lumapit sa kanila. Pag-uulat, naghihintay si Lord Goyo sa labas upang makita ka. Ang Taichu at ang 3 landas ng mga emperador ay agad na nagyelo nang marinig ang anunsyo. Si Lord Goyo ang 5 pinuno ng landas ng emperador at ang pinakamalakas sa mas malaking realidad.
Kung nais niyang bisitahin, hindi niya kailangang maghintay para sa sino man na magulat ng kanyang pagdating. Nalito sila sa mga aksyon ni Goyo, at kung bakit niya itatabi ang kanyang dignidad. Gayunpaman, ang sorpresa ay hindi pa tapos. Itinaas ng babaeng nag-uulat ang kanyang mga kamay at nagsiwalat ng isang nakasisilaw na bola ng enerhiya. Hiniling sa akin ni Lord Goyo na ihatid ito sa iyo ng mensahe na mauunawaan mo pagkatapos makita ito. Ang magagandang mata ni Taicho ay nanlaki sa kumpletong hindi paniniwala. Kinuha niya ang bola ng enerhiya at sinuri ito. Di nagtagal, lumitaw ang isang ekspresyon ng hindi kapanipaniwala sa kanyang nakamamanghang mukha. Madaling tinanong ni Cosimian, tungkol saan ito? Napanood din ni Stavros at Yulia. Ang boses ni Taicho ay nanginginig habang sumagot siya, Lord. Lord Goyo, siya ay dumating upang maghatid ng mensahe. Ang landas ng mga emperador ay halos nahulog sa lupa sa pagkabigla. Si Lord Goyo, ang iginagalang powerhouse, ay naghahatid ng isang mensahe. Sinimulan nila kung sino ang pinapatakbo niya. Sa sandaling iyon, naisip nila ang posibilidad na bumalik ang Soremsia ng Wait Arapat. Hindi nila maisip ang ibang may kakayahang gawin si Lord Goyo na maglingkod bilang isang messenger. Matapos ang isang panandaliang katahimikan, sumigaw si Yulia, ito ay James. Ito ay dapat na siya ang nagpadala kay Lord Goyo upang maihatid ang mensahe. Agad na nadama ni Cosimian at Stavros na nasaktan sila ng kidlat sa paghahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7210. Yulia ay may kumpiyansa na kumpiyansa, dapat itong James. Bukod sa kanya, walang ibang makagawa ng isang bagay na walang katotohanan at hindi makatwiran. Nanlaki ang mga mata ni Stavros. James, nagalit na ba siya? Paano niya maipadala si Lord Goyo sa isang errand run? Tiningnan ni Cosimian si Stavros at sinabing, posible. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang pambihirang background. Si Stavros ay nag-retort, kahit na, hindi lamang niya may order si Lord Goyo. Sa wakas ay bumalik si Taicho sa katotohanan at sinabing, tama ka. Ito si James. Hiniling niya sa akin na makipag-ugnay sa iyo ng tatlo at magtipon sa templo ng Goyoan ng sabay-sabay. Agad na bumagsak si Stavros sa kumpirmasyon. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang dating nemesis sa madilim na mundo ay lumago sa gayong kakila-kilabot na taas. Ginamit ni Goyo ang Wuya Demon Slayer Sword Sleeper 3 Swords at may kakayahang maimpluwensyahan ang kapalaran ng mga banal na nilalang. Gayunpaman, ipinadala siya bilang isang messenger. Naguguluhan siya at pinag-isipan kung nagsumite ba si Goyo kay James. Kung gayon, ano sila, sino ang mas mababa sa GOYO, kahit na nagkakahalaga? Kabaligtaran sa kawalan ng paniniwala ni Stavros, sina Cosimian at Yulia ay simpleng nababagabag ni James, mga kilos. Ang Soremsia ni Yulia ay si Laila, at gumugol siya ng maraming oras kay James. Sa makatuwid, naintindihan niya ang kanyang pagkatao at paraan ng paggawa ng mga bagay. Sa kanya, walang pakiramdam ng hierarchy. Walang sino man ay higit na mataas o mas mababa sa isa't isa. Siya ay walang malasakit at nagustuhan na gawin ang anumang nalulugod niya nang hindi masyadong nagmamalasakit sa paghuhusga ng iba. Si Cosimian, sa kabilang banda, ay nag-iisip tungkol sa nakakatakot na pangalawang katawan ni James. Nalaman niya na siya ang Soremsia ng isa sa siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan, si Frana. Sa napakalakas na figure na sumusuporta kay James, magagawa niya ang anumang nais niya sa 49 na langit. Maaaring magkaroon pa siya ng kanyang paraan sa walang bisa na mundo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, huminga ng malalim si Taicho at sinabing, dahil narito si Lord Goyo, dapat nating tanggapin siya. Hindi iyon kinakailangan. Narito na ako. Bigla, isang tinig ang nagmula sa labas ng bulwagan. Sa susunod na sandali, lumakad si Goyo sa bulwagan at lumitaw sa harap nila. Sa paningin ni Goyo, ang landas ng mga emperador ay nagyelo ng ilang sandali bago agad na lumuhad ng sabay-sabay at binabati siya, Lord Goyo. Nandito ka na. Perpekto. Napangiti si Goyo. Maaari kang tumaas ngayon. Ang landas ng mga emperador ay tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay nagpasalamat kay Goyo at bumangon sa kanilang mga paa. Dahil natipon ka na dito, naisave ko ang problema ng pagkakaroon upang bisitahin ka ng paisa-isa.
Lumingon si Goyo kay Taicho at tinanong, nabasa mo na ba ang mensahe? Tumanggo si Taicho, ngunit ang kanyang tingin kay Goyo ay tila hindi pangkaraniwang matindi. Nais niyang kumpirmahin kung ang tao bago siya ay tunay o isang imposter. Hindi siya makapaniwala na isantabi ni Lord Goyo ang kanyang dignidad at pagmamataas upang magpatakbo ng mga gawain para sa isa pang nilalang. Sinaksak ni Goyo ang kanyang sarili pataas at pababa, pagkatapos ay tinanong, ano ang problema? Mayroon bang mali sa akin? Umiling-iling si Taicho at tinanong, kasama mo ba si James? Ang mga emperador ng landas ay agad na binigyan ng pansin, naghihintay ng isang sagot. Bagaman sila ay nakamamatay kay Goyo, ang kanilang pagkamausisa ay hindi mapigilan. Bumantong hininga si Goyo at sinabi ng mapait, oo. Ang bata na iyon ay iba pa. Hindi siya kailanman naglalaro ng libro o umaayon sa mga patakaran. Humakbang si Taicho at tinanong, nasugatan ka ba? Bagaman ang tanong ni Taicho ay parang hindi nababahala, hindi maiwasang mapahiya si Goyo dahil napahiya dahil naintindihan niya ang pinagbabatayan na kahulugan nito. Kinu-question niya kung bakit makikinig siya sa mga utos ni James kung wala siya sa isang mahina na estado. Agad na natanto ni Taicho ang kanyang pagkakamali at nagmadali na ipinaliwanag, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Narinig kong ikaw ay. Ngumiti si Goyo at sinabing, walang mate atago. Sa kasamaang palad, mayroong isang taksil sa aking sekta. Si Xanthopos ay sigurado na tuso. Gayunpaman, hindi ito masyadong seryoso. Alright, hayaan ang tirahan sa mga bagay na ito sa ngayon. Mas mahalaga, pinalawak ni James ang paanyaya sa iyo ng apat na makita siya sa templo ng Goyoan. Pupunta ka ba o hindi? Nagpalitan sila ng tahimik na sulyap sa bawat isa. Sino ang maglakas loob na tumanggi? Si James ay sapat na mabaliw upang ipadala si Goyo bilang isang messenger. Kung hindi sila sumunod, maaaring sila ay para sa isang matalo. Gayunpaman, kung madali silang sumang-ayon, parang hindi sila kapani-paniwalang tapat kay James. Sa kaibahan, tila hindi nila masigasig nang tumawag si Goyo para sa pagpupulong ng mga banal na nilalang. Tinanong ni Goyo, kailangan ko ng mga sagot. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang sitwasyon? Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Sumagot si Taicho, pupunta kami, syempre. Siya ang napili, pagkatapos ng lahat, at may kapangyarihan na ipatawag sa amin. Madali na sumang-ayon si Cosimian, oo, dapat tayong pumunta. Siya ang magiging ating pinakamataas na landas. Mahinahon na sinabi ni Yulia, sigurado ako. Kahit na hindi para sa kanya, dumating ka sa lahat upang anyayahan kami, kaya paano tayo maaaring tumanggi? Hayaan. Bumantong hininga si Stavros. Ngumiti si Goyo ng mahina at sinabing, sige. Ngunit mangyaring dalhin ang iyong mga kayamanan. Kung hindi, maaaring kailanganin mong gumawa ng isa pang paglalakbay. Panipi. Ang Taicho at ang mga emperador ng landas ay pansamantalang natigilan. Di nagtagal ay hinawakan nila ang mga kayamanan na pinasasalamatan ni Goyo Reef ay ang kanilang mga kayamanan sa natal. Nagsimula silang magtaka kung sinusubukan ni James na sakupin ang kanilang mga kayamanan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7211. Sa templo ng Goyoan ng 49 na langit, sa ilalim ng pamunuan ng Taicho at ang tatlong mga emperador ng landas, nakarating sila sa labas ng templo ni James. Bigla, huminto ang lahat sa kanilang mga truck. Sa paglalakbay, tahimik si Goyo. Wala siyang sinabi. Dahil doon, lumago ang kanilang pagkabalisa. Walang nakakaalam kung gaano kalakas si James ngayon, kung ano ang nais niyang gawin, kung bakit nagtipon siya ng maraming mga powerhouse, o kung ano ang nais niyang gawin. Ano ang mali? Tiningnan sila ni Goyo at tinanong, nalilito. Lord Goyo, sumimangot si Stavros. Hindi ba sa palagay mo medyo tahimik ang Goyoan Temple? Mabilis na tumango si Cosimian. Ang kapaligiran ay naiiba. Nakaramdam ito ng masarap. Si Goyo ay may kakaibang ngiti. Ang lugar na ito ay napawi. Ang mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga nilalang na outside ay hindi lubos na nagkalat. Anong uri ng kapaligiran ang gusto mo? Panipi. Sa gayon, ang mga Stavros at Cosimian ay nagpalitan ng mga sulyap. Pareho silang nanginginig. Sa ngayon, ang galit na pag-ungol ng isang lalaki ay nagmula sa loob. Hoy, ano yon?
Nang marinig iyon, ang lahat sa labas ay natanggap. Ito ay isang rocket launcher. Tumunog ang boses ng isang babae mula sa loob. Maaari itong gumawa ng anumang sumabog. Sumigaw muli ang lalaki, maaari kong tiisin ang mga pistola, antay-sasakyang panghimpapawid, baril ng pag-atake, mga baril ng tangke, at kanyan, ngunit sa mundong ito, paano mo magagamit ang rocket launcher? Tinanggal mo na ang lahat ng aking mga piraso ng chess. Sinusubukan mo bang mamuno sa mundo? Panipi. Hindi ba ako nag-iiwan ng isang piraso para sa iyo? Ito ay isang kabalyero lamang. Sa tingin mo masyadong mataas sa akin. Sino ang naglalaro ng chess na ganyan? Hindi ka ba maglaro? Ay flip ang talahan na yan. Parin, hindi rin ako interesado na maglaro. Hayaan lahat hindi maglaro. Ang Joyo, Tai Chi, at ang tatlong landas ng mga emperador ay nakarinig ng isang pag-crash. Pagkatapos nito, maraming mga piraso ng chess ang lumipad. Sinira nila ang pagtatanggol ng banal na nilalang at nabugbog ang mga noo ni Stavros at Cosimian. Hawak ang kanilang mga noo, ang dalawa ay nabalisa. Nagpalitan sina Yulia at Taichu. Ang kanilang mga mukha ay naging mapatla dahil sa takot. Napabuntong hininga lang si Goyo. Lahat, dahil narito na tayo, kailangan nating harapin ito. Pagkatapos, pumasok muna siya sa bulwagan. Nagkibit balikat si Taichu bago pumasok sa bulwagan. Nang pumasok sila sa bulwagan, napagtanto nila na ang mga piraso ng chess ay nasa lupa. Sa paunang upuan ni Goyo, isang gwapong lalaki at isang magandang babae ang sumulyap sa isa't isa. Sa gitna ng mga ito ay isang flip chessboard na nagpalabas ng amethyst gintong ilaw. Ang mag-asawa ay sina James at Thea. Sinabi ni Thea, walang hiya ka. Sinira mo muna ang mga patakaran, tugon ni James. Nagpatuloy si Thea, gumagawa ka ng karahasan sa tahanan. Sumagot si James, sinaksak ko ang chessboard, hindi ikaw. Itinaas mo ako ng boses mo. Galit na galit si Thea. Pagkatapos, naging mahina ang aura ni James. Hindi siya nagsasalita. Sa sandaling ito, pinalawak ni Goyo ang kanyang kamay. Dumating ang mga panauhin. Sina James at Thea ay lumingon sa kanya ng sabay-sabay. Nahaharap sa kanilang matalim na mga tingin, hindi maiwasang makawer ni Goyo. Dali-dali niyang iniwasan ang kanyang tingin. Paglilinis ng kanyang lalamunan, tiningnan ni James si Taichu at ang tatlong mga emperador ng landas. Kaagad, nagbago ang kanyang ekspresyon. Narito ka, mangyaring patawarin mo ako dahil hindi ka malugod na tinatanggap. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7212. Taichu at ang tatlong landas ng mga emperador ay tumingin sa isa't isa bago ngumiti kay James awkwardly. Si James at Thea ay hindi kung paano sila dati. Maaari nilang gawin ang mundo na manginig habang naglalaro ng chess. Siyempre, ang Taichu at ang tatlong emperador ay kailangang patawarin sila. Stavros. Sa isang ngiti, lumakad si James sa Stavros. Mula nang maghiwalay kami ng mga paraan sa 40th Heaven, hindi kami nakakita ng isa't isa. Talagang pinagpala ka. Hindi alam ni Stavros kung ano ang sasabihin. Pakiramdam ng medyo awkward, aniya, ay natalo. Paano ako matapang na magsalita? Sa kabilang banda, naiiba ka sa dati. Ang kataas-taasang landas ay higit na maaabot natin. Panipi. Hoy, hindi mo masabi iyon. Tinapik ni James si Stavros sa balikat. Kung hindi tayo lumaban, hindi namin alam ang bawat isa. Bukod, ikaw ay isang mahusay na kalaban. Nang malapit nang magsalita si Stavros, si Thea na nasa likuran ni James ay naging isang amethyst gintong ilaw na taybak at lumipad. Nang makita ni Stavros ang nakasisindak na ilaw ng taybak, nanlaki ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon. Goyo, Taichu, Yulia at Cosimian lahat ay natigilan. Kapag ang ilaw ng taybak ay malapit ng hawakan ang mga Stavros, tumigil ito. Sa pagtingin sa sitwasyon, hinawakan ni James ang ilaw ng taybak gamit ang isang kamay. Ang dulo ng ilaw ng taybak ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa lalamunan ni Stavros. Darling, huwag maging ganito, sabi ni Thea. Pagkatapos, hinawakan ni James ang ilaw ng taybak at hinayla ito. Agad na, naging magandang figure ni Thea. Sa sandaling ito, si Thea ay sumulyap sa Stavros.
Ikaw ang nagpapanatili ng pang-aapi kay James at pag-set up ng mga traps, gamit ang lahat ng posibleng paraan. Nabigla si Stavros habang ang kanyang mukha ay twitched. Kung nakilala ko kanina, papatayin kita pabalik sa 40th langit. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Thea, ang sinumang nag-aalangan na si James ay nararapat na mamatay ng walang libing. Nang mapansin ni James kung gaano kakilakilabot si Stavros, hinatak niya ang mga manggas ni Thea. Hindi niya ako binabaliwala, ako ang nagbuli sa kanya. Wala akong pakialam. Nag-snort si Thea. Ang mga emperador ng landas ay ipinanganak upang may bully. Humingi ng tawad ngayon. Pagkatapos, ang ilaw ng amethyst ginto sa kamay ni Thea ay sumabog. Lumitaw ang isang longsword na may nakamamatay na enerhiya. Inilagay ito sa leeg ni Stavros. Sa pagtingin sa kung paano ang walang ingat na Thea, walang magawa si James. Sina Goyo, Taichu, Yulia at Cosimian ay labis na kinakabahan. Huminga ng malalim, yumuko si Stavros kay James. James, mali ako sa nakaraan. Humihingi ako ng paumanhin. Iniwan ni James ang kanyang kamay. Pagkatapos, hinailan niya si Thea at sinabing, sapat na ba? May mas mahalagang mga bagay upang talakayin. Nag-snort si Thea. Inalis niya ang taybak ng Taicho at sumulyap kay Stavros. Para bang binabalaan niya siya na papatayin siya kung may susunod na oras. Nang makita na huminahon ang kapaligiran, ngumiti si James at pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Lahat, ito ang aming unang oras na pagpupulong bilang isang grupo. Dumiretso ako sa puntong ito. Mayroon lamang akong isang layunin para sa pagtipon ng lahat dito. Itigil natin ang digmaan. Sa pagbanggit nito, si Goyo, Taichu at ang tatlong mga emperador ng landas ay natigilan. Naguguluhan silang lahat, hindi sila lumahok sa digmaan sa pagitan ng Goyo at Xanthocus. Kahit na nais ni James na itigil ang digmaan, hindi niya kailangang ipaalam sa kanila. Ano ang problema? Hindi ka ba sam-asang-ayon? Biglang nagtanong si James. Bumalik si Taichu sa kanyang katinoan at tinanong, James, hindi kami lumahok sa digmaan. Paano natin ihinto ang digmaan? Tama iyon. Tumanggaw si Cosimian. Hindi kami lumahok sa digmaan ayon sa iyong nais. Sa palagay ko ay nangangahulugang maaari nating makialam ngayon upang itigil ang digmaan. Tumingin si Stavros kay James. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol namin ang 5 sa mga Daunus realms. Hindi, kinokontrol namin ang 6 sa kanila. Maaari naming ipahayag upang itigil ang digmaan. Sino mang nang ahas na sumuwi ito ay mapapawi. Matapos marinig ang mga salita ni Stavros, lahat ay tumingin kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7213. Ikaw talaga ang pinakamatalino sa 5 mga emperador ng landas. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sumulyap si James kay Stavros. Ang sinabi ni Stavros ay tama. Panipi. Nang marinig iyon, sumimangot si Yulia. Ang mga puwersa ng Xanthocus ay hindi makinig sa amin. Papatayin natin pagkatapos. Biglang nagsalita si Thea. Papatayin natin sila hanggang sa makinig sila sa amin. Natigilan ang lahat. Alam nila na sa paksayon ni Xanthocus, karamihan ay mga nabubuhay na nilalang. Sa kabilang banda, si James ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Maaari ba niyang patayin ang isang buhay na nilalang? Iniwan ni James ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang malaking screen, exuding maliwanag na ilaw. Pagkatapos, ang 9 na Daunus realms ng 49 na langit pati na rin ang mapa ng pamamahagi ng mga puwersa ay lumitaw sa screen. Tumingin ka rito. Bahagyang pinaliit ni James ang kanyang mga mata. Ito ang kasalukuyang estado ng 49 na langit. Ang paksayon ni Xanthocus ay nahahati sa 5 hukbo sa iba't ibang mga Rutanorthern, Timog, Silangang, Kanluran, at Gitnang. Inaatake nila ang lupain ng Goyo Daunus mula sa 5 direksyon. Si Goyo, Taichu at ang 3 landas ng mga emperador ay pinalawak ang kanilang mga mata. Natigilan sila. Hindi nila inaasahan na si James ay maaaring tumingin sa buong 49 na langit. Tungkol sa banal na hukbo ng Xanthocus, higit sa lahat ang 5 alagad sa ilalim niya. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, Dorvus Holiness, Emperor Steely na Wiley Zachman, Emperor Zenital na si Darcy Zacarias,
Emperor Draco na si Queen Below at Emperor Marvel na si Sydney Larsen. Hanggat talunin natin ang ilang mga banal na nilalang na ito, wala silang pinuno. Ito ay gawing mas madali ang mga bagay para sa atin. Nang marinig iyon, ang ilang mga banal na nilalang ay nag-aalangan. Sa isang mababang tinig, sinabi ni James, maging lantaran. Tatalakayin natin ang lahat dito. Pagkatapos nito, ipatutupad natin ang plano. Pagkatapos, huwag gumawa ng mga dahilan at dahilan. Ang kanyang mga salita ay isang babala. Ginawa nito ang mga banal na nilalang. James, itinanong ni Cosimian, kailangan lang nating isaalang-alang ang 5 mga alagad na ito sa ilalim ng Xanthocos. Hindi ba natin kailangang isaalang-alang si Emperor Kadir? Mayroon pa rin siyang Quintes at Quenten sa tabi niya. Tama iyon. Bumantong hininga si Stavros at sinabi, ang tatlo ay ang aming mga kaaway. Lalo na Xanthocos, hindi namin alam kung gaano siya kalakas. Panipi. Hindi mo kailangang isaalang-alang ang tatlo sa kanila. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, hindi sila makikialam sa 49 na langit. Maaari nating harapin sila mamaya. Nang marinig iyon, ang mga banal na nilalang ay natigilan muli. Ang digmaan ng 49 na langit ay sinimulan ni Xanthocos. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang kanyang sarili ngayon. Kaya, anong pamamaraan ang pinaplano niya? Tama na ba ang lahat ngayon? Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, kung wala ng iba, ipamahagi ko ang iyong mga gawain. Pagkatapos, tumingin siya kay Taichu. Si Emperor Steely ay pinakamalapit sa iyo. Iiwan ko siya sa iyo. Itinaas ni Taichu ang kilay niya. Tumanggo siya kaagad. Si Emperor Draco ay mas aktibo sa iyong teritoryo. Tumingin si James kay Stavros. Iiwan ko siya sa iyo. Hindi ito dapat maging isang malaking isyo. Huminga ng malalim si Stavros. Ang Queen Bee ay isa sa 3 mga powerhouse sa ilalim ng Xanthocos ngunit hindi pa ito landas na emperador. Hindi ito magiging mahirap. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7214. Iwanan ang Emperor Zenital sa iyo. Itinuro ni James sa Cosimian. Walang problema. Tumanggo si Cosimian. Pagkatapos, lumingon si James at tumingin kay Yulia. Siya ay may isang komplikadong titig. Ang iyong sitwasyon ay medyo mas komplikado. Bukod kay Emperor Marvel, kailangan mong harapin ang Jaldice Divine Army ng 10 bilyong mandirigma. Hindi mo ito makitungo sa nag-iisa. Hayaan kang tulungan ka ni Thea. Hindi na kailangan. Umiling-iling si Yulia. Magagawa ko itong mag-isa. Ayaw mo ba ako o ayaw mong makasama ako sa isang koponan? Pinutol ni Thea si Yulia. Kinuha si Abak, nagbuntong hininga si Yulia. Maaari kang sumama sa akin kung nais mo. Walang pipigilan ka. Malinaw na si Yulia ay may hawak pa rin ng sama ng loob laban kay Thea. Sa oras na ito, tinanong ni Goyo, James, kahit na natalo ako sa iyo, dapat din akong magkaroon ng isang gawain. Siyempre, sinulyapan ni James si Goyo. Ikaw ang pinuno ng 5 mga emperador ng landas at nangunguna sa digmaan na ito. Maaari mo lamang alagaan ang iyong mga alagad at outside na nilalang. Si Goyo ay naabak. Para bang may naiintindihan siya, tumanggo siya. Sa panunood ng mga aksyon ni Goyo, si Taichu at ang 3 landas ng mga emperador ay nagpalitan ng sulyap. Natigilan sila. Tila tama ang kanilang mga hinala. Maging si Goyo ay na-tame ni James. Tila na si James ngayon ang pinakamalakas na powerhouse. Tulad ng para kay Dorvus at sa mga Diyos ng 4 na panahon, iwanan mo ito sa akin. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, hawak niya ang hukbo ng marauder ng Xanthocos na 100,000 mandirigma. Labis siyang mayabang. Panahon na upang makitungo sa kanya. Nang marinig iyon ng mga banal na nilalang, tumanggo sila. Tulad ng para sa susunod na plano, magiging simple. Ayon sa plano ni James, Taichu, Goyo, Yulia, Cosimian, Stavros at James ay gagamitin ang pagkakakilanlan ng pinuno ng mapagkukunan ng Wormscale. Isang anunsyo ng pagtigil sa digmaan ng 49 na langit. Ang sinumang sumuway ay malubha. Ang pag-anunsyo ay mayroong mga sigils ng kaluluwa ng maraming mga powerhouse. Nilabag nito ang buong 49 na langit na may pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan. Sa instant na iyon,
kumalat ito sa mga battlefields sa 49 na langit. Ang mga banal na nilalang na nakikipaglaban pa rin ay tumigil. Natigilan sila. Ang anunsyo na ito ay ginawa kasama ang ilang mga pinuno ng Daonas Realms. Ang buong 49 na langit ay mayroon lamang 9 na Daonas Realms, ngunit ang anunsyo na ito ay binubuo ng 6 sa kanila. Sa lahat ng mga mundo, aling puwersa ang nang-ahas na makipagkompetensya sa mga 6 na pinuno na ito. Ito ay walang saysay upang labanan ang mga ito. Pagkatapos, sa 49 na langit, dumating ang isa pang nakagugulat na balita. Ang Taichu, Yulie, Cosimian at Stavros Daonas Realms ay inihayag ng lahat na itigil ang digmaan at mapakilos ang lahat ng kanilang mga puwersa upang mabilis na palibutan ang mundo ng Goyo Daonas sa isang desperadong pagkubkob. Bukod doon, maaari nilang gawin ang mga hukbo ng Xanthopos na sumalakay sa lupain ng Goyo Daonas ay nahuhulog sa isang desperadong pagkubkob. Pagkatapos, inihayag ng Wormscale Source at ang Goyo Daonas Realm na sasali sila upang itigil ang digmaan, binabago ang sitwasyon ng digmaan sa ika-9 na langit. Matapos matanggap ang balita, ang banal na hukbo ng Xanthopos, na kinubkob, ay agad na tumigil sa pag-atake. Nasa gulat na sila, nagbago sila mula sa pagkakasala sa pagtatanggol. Ang mga banal na nilalang at commander ay tumatakbo sa paligid, sinusubukan upang malaman kung ano ang nangyari. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7215. Sa sandaling ito, sa Salvador Temple ng Territor Universe, bilang komandante ng hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma, si Dorvus ay nakaramdam ng hindi mapakali. Ang mga Diyos ng 4 na panahon ay lumakad pabalik-balik. Nag-aalala sila. Ano ang nangyayari? Pinaikit ni Dorvus ang kanyang mga kamao. Galit, tinanong niya, sa isang instant, ang Taichu, Yulie, Cosimian at Stavros Daonas Realms ay nagbago sa panig ni Goyo. Dapat mayroong isang pamamaraan. Nasaan si James? Hindi ba siya ang kataas-taasang commander? Kahit na ang mapagkukunan ng Wormscale ay tumalikod sa kanya. Nararapat ba siya sa tiwala ng emperador? Nang marinig iyon, ang mga Diyos ng Four Seasons ay nagpalitan ng sulyap. Tumahimik sila. Ano pa ang masasabi nila ngayon? Ang token ng Marauder na nagpatawag sa hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay kinuha ni James. Bukod dito, ang malaking bilang ng mga Alcide na nilalang na nagrebelde mula sa paksayon ni Goyo ay tumalikod kay James. Sila ay naging isang commander na walang hukbo. Hindi tayo makakapunta sa ganito. Itinaas ni Dorvus ang kanyang ulo at sumigaw, ang 4 sa inyo ay mananatili rito at panoorin si James at ang mapagkukunan ng Wormscale. Dapat mong kontrolin ang hukbo ng Marauder. Ito ang aming huling pag-aari. Panipi. Kailangan kong magmadali pabalik sa Kadir Temple at iulat ang sitwasyon sa Emperor. Nang umalis na si Dorvus, biglang naharang ng Diyos ang Diyos. Spring, anong ginagawa mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Dorvus. Kung umalis ka ngayon, ano ang tungkol dito? Tinanong ng Diyos ng tagsibol sa isang mababang tinig, kung nais mong iulat ang sitwasyon, dapat kaming pumunta sa 4. Maaari mong bantayan ang lugar na ito. Tama iyon. Humakbang ang Diyos ng taglamig. Ikaw ang kataas-taasang commander ng hukbo ng Marauder. Mas malakas ka kaysa sa amin. Nang makita iyon, nagalit si Dorvus. Paano mo sinuway ang aking mga order? Ayaw lang namin na maging iyong kanyan na kumpay. Tumayo ang Diyos ng tagsibol. Kapag ang sitwasyon ay mabuti, walang anuman para sa amin. Ngayon na ang sitwasyon ay masama, nais mong iwanan kami at bumalik sa templo ng Kadir. Tumatakbo ka sa isang kritikal na sandali. Nang marinig iyon, galit na sigaw ni Dorvus, ang Emperor ay magpapadala lamang ng isang hukbo kung iulat ko ito. Maaari ka lamang magkaroon ng isang pagkakataon na mabuhay kung pupunta ako. Kailangan mo lamang hadlangan si James. Naniniwala ako na ang Emperor ay darating upang iligtas kami sa pagtanggap ng balita. Pagkatapos nito, kahit na daan-daang James ay hindi magiging tugma ng Emperador, hayaan ang isang James. Talaga, sa sandaling ito, isang malabong tinig ang tumunog mula sa labas. Si Dorvus ay nakuha. Siya at ang mga Diyos ng 4 na panahon ay umikot at nakita si James na naglalakad kasama sina Harper at Salvador. Sa isang instant, nagbago ang ekspresyon ni Dorvus. Bumagsak siya pabalik na may maingat na pagtingin sa kanyang mukha.
Ang mga Diyos ng apat na panahon ay natakot na ang kanilang mga mukha ay namutla. Nagmamadali silang lumuhad sa lupa. Sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, sinulyapan ni James si Dorvus na kumilos na parang isang dakilang kaaway ang papalapit sa kanya. Pagkatapos, lumakad siya at umupo. Samantala, si Salvador at Harper ay tumayo sa tabi ni James, na ginagawang prestihiyoso siya. Dorvus Kabanalan, tila ang 3,000 banal na whips ay hindi mo natutunan, sabi ni James. Galpang sa takot, sumingit si Dorvus. James, ano ang ibig mong sabihin doon? Ano? Itinaas ni James ang kilay niya. Hindi mo ba nakuha ang balita? Kinuha ni Dorvus ang kanyang mga ngipin at tinanong, ang Taichu, Yulie, Cosimian at Stavros ay nagtulungan upang itigil ang digmaan. Ngayon, hindi lamang lumahok si Goyo, ngunit ang mapagkukunan ng worm scale sa ilalim ng iyong kontrol ay lumahok din. Kaninong panig ka? Pagkatapos, itinuro niya sa Salvador. At siya ay isang Alcide. Bakit kayong dalawa ay nagtutulungan? Kung gagawin mo ito, karapat-dapat ka bang tiwala ng Emperor? Nakaharap iyon, nag-click si James sa kanyang dila na hindi kanais-nais. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7216. Sa kabilang banda, si Harper ay naging isang sinag ng ilaw. Tumusok siya sa katawan ni Dorvus, naiwan ang isang malaking madugong butas. Paano ka naglakas loob na barkahan mo siya? Sino sa palagay mo? Isang sinag ng ilaw na sinaksak ng. Agad na lumitaw si Harper sa likuran ni Dorvus. Sa oras na ito, si Dorvus ay nagyelo sa lugar na parang siya ay petrolyo. Para bang ninakaw ang kanyang kaluluwa. Sa malapit na distansya, ang mga Diyos ng apat na panahon ay lumuhad sa lupa. Nanginginig sila sa takot, hindi sila nang ahas na huminga. Maya-maya, bumalik si Dorvus sa kanyang katinoan. Itinaas niya ang ulo. James, tila gusto mo talagang maging kaaway ng Emperor. Kaya, tanong ni James. Tumawa si Dorvus. Ang Emperor ay tunay na matalino. Alam niya na hindi ka maaasahan, kaya gumawa siya ng isang backup na plano. Pagkatapos, bigla niyang kumalas ang kanyang kamay. Isang nakasisilaw na token ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, sumabog ang token. Bigla, ang buong templo ng Salvador ay nanginginig. Para bang darating ang isang sakuna. Nang makita ang eksenang iyon, lumingon si Harper. Hindi ba ang token ng Marauder na kinuha ni James? Sa gayon, pinalibutan ng hukbo ng Marauder si James at ang iba pa. Nang makita ni Salvados ang eksena, agad siyang tumayo sa harap ni James. James, hindi mo inaasahan iyon, ginawa mo. Tumawa si Dorvus at sinabing, ang token ng Marauder na ibinigay ko ay maaari ka lamang mag-utos sa hukbo ng Marauder minsan. Ito ang pangunahing. Hanggat ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay nasa paligid, wala kang magagawa sa akin. Panipi. Gaano ka mapagmataas? Umungol si Harper bago pumunta sa Dorvus. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang kakilakilabot na walang enerhiya ay sumabog sa Dorvus. Kumatok siya kay Harper. Pagkatapos nito, napuspos niya ang mga Diyos ng apat na mga panahon sa isang nakakatakot na bilis at biglang lumakas sa walang bisa. Ano ang isang tulala? Bumantong hininga si James at kumaway. Kasunod ng isang flash ng amethyst gold light, isang nakasisilaw na amethyst gintong ilaw na sinaktan. Sa pamamagitan ng isang klang, pinatumba nito si Dorvus na malapit ng makatakas. James, huwag mo akong pilitin na gawin ito, si Dorvus, na nagpatuloy sa kanyang sarili, ay umungol kay James. Alam kong malakas ka, ngunit mayroon akong hukbo ng Marauder. Hindi mo ako papatayin. Pagkatapos, kumalas siya sa token ng Marauder. Ang hukbo ng Marauder na nakapaligid kay James at ang iba pa ay nagsimulang mag-atake mula sa lahat ng direksyon. Tumawa ulit si Dorvus. Dapat mong isagawa ang iyong mga kasanayan sa hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma. Hindi nakita sinamahan. Pagkatapos nito, bumaril siya muli sa langit. Sa sandaling ito, kabilang sa hukbo ng Marauder na nakapaligid kay James, 3 sinag ng ilaw ang bumaril hanggang sa langit. Isang mabangis na labanan ang sumabog sa walang bisa. Tulad ng 3 laban sa isa, nahuli si Dorvus. Muli siyang kumatok pabalik. Natigilan siya nang sa wakas ay nakita niya ang mga banal na nilalang na huminto sa kanya.
Tatlo silang mandirigma ng marauder. Sa isang nakasimangot, sumigaw siya ng galit, "Baliw ka ba? Ako ang iyong commander." Gayunpaman, ang tatlong mandirigma ng marauder ay nagpapaginhawa at nanatiling walang malasakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7217. Sinusubukan mo ba akong sundin? Nanginginig si Dorvus sa galit. Nang tumingin siya sa ibaba, natigilan siya. Ang hukbo ng marauder ng 100,000 mandirigma na una ay nakapaligid kay James ay tumigil sa sandaling ito. Galit na tinitigan nila si Dorvus. Pula ang kanilang mga mata. Ano ang nangyayari? Sumabog si Dorvus. Ang token ng marauder ay kasama ko. Paano ito posible? Panipi. Dorvus Kabanalan, ang peking token na ibinigay mo sa akin ay tila gumana ng maayos. Sa pamamagitan ng isang ngiti, si James ay kumalas sa token ng marauder. Ang mga pangkat pagkatapos ng mga pangkat ng marauder warriors ay bumaril sa kalangitan. James, natakot si Dorvus. Maging ang mga Diyos ng apat na panahon ay agad na ng hukbo ng marauder. Habang nagtatanggol sa isang gulat, sinumpa nila. Nang makita iyon, natigilan si Salvador. Paano mo ito nagawa? Ngumiti si James nang walang sinasabi. Sa oras na ito, sa pagkubkob ng hukbo ng marauder sa walang bisa, na sinamahan ng mabaliw na pag-atake ng hukbo ng marauder, ang mga Diyos ng apat na mga panahon na hindi nagtitiis ay malubhang nasugatan ito sa isa't isa at nahulog sa mga pagkasira ng templo. Mapatla ang kanilang mga mukha. Naglabas sila ng dugo at natatakpan ng dugo. Gayunpaman, nang bumangon sila, lumuhad sila sa harap ni James sa takot. Yumuko sila sa kanya at nagsimulang humingi ng awa. Iyon ba ang magagawa mo? Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya, sinabi ni Harper, "Kapag pinapahiya kami ng apat, ginawa mo ang lahat ng mga uri ng mga bagay sa amin. Napakaraming mapagmataas." Nang marinig iyon, tinanong ni James, "Mayroon bang mga ganyang sama ng loob?" Hindi lamang iyon. Tumalikod si Harper at tumingin kay James. Ang kanilang mga kamay ay nasasaktan sa aming dugo. "Madali iyon," sinabi ni James, "Iwanan mo sila sa iyo." Panipi. Pagkatapos nito, ginamit ni James ang isang hindi nagpapakilalang gas upang sugpuin ang paglilinang ng mga Diyos ng apat na panahon at hinayla sila patungo kay Harper. Nag-shock si Harper. "James, ito ay isang mamahaling regalo. Dapat ba kitang bayaran sa aking katawan?" Nawala si James sa mga salita. Sa sandaling ito, sa pagkubkob ng hukbo ng marauder sa walang bisa, si Dorvus ay nahulog sa lupa na may malakas na pag-crash, na gumagawa ng isang dent sa mga pagkasira ng templo. Nang malapit nang magtungo ang hukbo ng marauder patungo kay Dorvus, ginamit ni James ang token ng marauder upang pigilan sila. Ang isa sa mga mandirigma ng marauder ay hindi nakinig sa utos. Agad siyang nagtungo kay Dorvus. "Ano ang nangyari?" Bulalas ni Salvador. Ngumiti si James. "Huwag kang mag-alala. Magtatapos na ito." Sa susunod na segundo, malakas na tunog ang tunog mula sa ngipin. Ang isang figure na may demonyong enerhiya at kumikislap na may mga kakaibang ilaw ay mabilis na lumabas sa ngipin. Siya ay may hawak na madugong at disfigured na nabubuhay. Ang buhay na nilalang ay tumutulo sa dugo. Ito ay si Dorvus na binugbog. Hindi siya nakikilala ngayon at hindi na mapagmataas. Nang makita iyon, nagbago ang ekspresyon ni Dorvus, ang Morgoth ng ay. Panipi. Pagkatapos, ang mga outside na nilalang at nabubuhay na nilalang na nagmula sa lahat ng direksyon ay kumilos na parang nakaharap sila sa isang mahusay na kaaway. Natakot sila. Sa ilalim ng tingin ng lahat, itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay sa walang bisa at tinanggal ang kanang braso ni Dorvus mula sa katawan ng huli. Agad, sumigaw ng malakas si Dorvus. Sa kabilang banda, nilamon ni Morgoth ang braso na natatakpan ng dugo. Pagkatapos, tinanggal niya ang kaliwang braso ni Dorvus bago hinayla ang kanyang mga binti. Sa huli, pinutol niya ang tiyan ng huli at kinuha ang kanyang mga organo. Tulad ng kung kumakain ng isang buong tupa, kumain siya ng kagat ni Dorvus pagkatapos ng kagat. Nang makita iyon, ang lahat sa eksena ay nagulat. Ang takot ay tumagos sa kanila. Ang confident at kinatawan ni Xanthocles na si Dorvus, ay kinain na ganyan. Ang ganitong eksena ay nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Nakakagulat ito.
Ito ay higit na nakakatakot kaysa sa pag-iwas sa kanila at hindi hayaan silang muling mag-reincarnate. Maya-maya, gaganapin ni Morgoth ang kaluluwa ni Dorvus at sinabing, Harper, ito ay para sa iyo. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa mga sama ng loob at pagbutihin ang iyong paglilinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7218. Upon na pagdinig na, sina Lizzie at Yanni na kabilang sa Marauder Army ay nagpalitan ng sulyap. Hindi sila nagsasalita. Samantala, si James na nakaupo sa pangunahing upuan ng facepalm at mukhang natalo. Sa una, si Harper ay nakuha. Pagkatapos, sinumpa niya agad si Morgoth. Paano mo ako hilingin na kumain ng ganitong kasuklam-suklam na bagay? Hindi ka ba nababaliw? Kung nais mong matulog sa akin, dapat kang maghanap ng mas matikas na dahilan o regalo. Hindi nakakagulat na ikaw ay nag-iisa. Nalulungkot si Morgoth. Hindi na mapigilan ni James ang kanyang pagtawa. Sa oras na ito, kabilang sa Marauder Army, ipinahayag ni Lizzie at Yanni ang kanilang sarili. Babae naman. Hindi nakakagulat na ikaw ay nag-iisa. Si Yanni ay sumabog din sa pagtawa at sinabing, ang iyong pagtatapat ng pag-ibig ay talagang hindi pangkaraniwan. Ano ang pinagsasabi mo? Lumitaw si Morgoth sa harap ni James. Kung ayaw ni Harper, ibibigay ko ito kay Thea. Maaari din niya itong ubusin. Nang marinig iyon, hindi makakatulong si James ngunit igulong ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sinabi ni Salvador na sa pagkabigla, ngayon na ang bagay dito ay nalutas, nangangahulugan ba ito? Inikat ni James ang kanyang kamay at ginambala siya. Tumingin siya sa Lizzie, Morgoth at Yanni. Kayong tatlo ay maaaring bumalik. Nang marinig iyon, nagpalitan sina Lizzie, Morgoth at Yanni. Masaya sila. Sa wakas, nahihirapan akong pigilan ang aking sarili. Ngumiti si Morgoth at sinabing, maaari ko na akong lumabas. Panahon na upang ipakita ang aking lakas. Ano ang ibig mong sabihin na maaari mong lumabas? Tumayo si James at tinapik siya sa balikat. Ang mga ito ay tumigil. Natapos ang iyong gawain. Pagkatapos, habang nalilito si Morgoth, lumingon si James kay Marius at Hankan. Kayong dalawa, mangyaring bantayan ang lugar na ito. Kailangan nating matugunan ang aming mga kaalyado. Pagkatapos nito, lumipad siya kay Marius kasama ang pangalawang Marauder token. Kontrolin mo at Salvador ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma, kasama na ang mga nilalang ng Alcide at mga nabubuhay na nilalang dito. Kapag may pag-aalinlangan, 3 kayong makakapagpasya. Panipi. Kinuha ni Marius ang pangalawang Marauder token habang nagulat pa. May nais na sabihin si Hankan ngunit hindi maaaring dalhin ang kanyang sarili. Sa oras na ito, tinanong ni Salvador, kung hindi tayo sam-asang-ayon, sino ang dapat nating pakinggan? Hindi ka ba sam-asang-ayon? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Paano ko hayaang tulungan ka ni Morgoth? Nang marinig iyon, natakot si Salvador. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mga kamay at umiling-iling. Bumaba agad siya. Bigla, ang tinig ni James ay tumunog mula sa walang bisa. Mga banal na nilalang, hindi ako nagmamalasakit kung ikaw ay mula sa worm-scale source, outside beings, o living beings, dapat mo na ngayong makinig sa mga order. Ang iyong komandante ay ako, James, ngunit ikaw ay kontrolado ni Marius, Salvador at Hankan sa ngayon. Kung sumuwi ka, magdiskriminasyon, lumikha ng panloob na pagtatalo, ipagkanulo o maging sanhi ng kaguluhan, papatayin ka. Ang tinig ni James ay maaaring marinig sa buong timog na bahagi ng lupain ng Goyo Daunas. Kaya, hindi mabilang na mga banal na nilalang sa walang bisa ang pagluhod sa lupa at kinilala ang mga salita ni James. Maayos silang tumugon. Sa kanila, si James na ang kanilang bagong pinuno. Matapos ituro sina Marius, Salvador at Hankan, iniwan ni James ang lugar kasama sina Yanni, Harper, Lizzie at Morgoth. Sa kabilang banda, sina Marius, Salvador at Hankan ay may mabibigat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi malinaw si James sa kanyang mga salita. Hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7219. Sa Goyoan Temple ng Goyo Daunas Realm, si Goyo ay bumalik sa platform ng Jade gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran.
Sa tabi niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang mga confidant, Pierrette, Fausto, Yavrin at Avel. Sa ibaba ng platform ng Jade ay maraming mga hari ng landas at mga banal sa digmaan. Ilan lamang ang naiwan mula sa 9 na landas ng mga hari at 7 santo sa digmaan. Malubhang nasira ang paksayon ng Goyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanatiling tahimik si Goyo. Ang mga banal na nilalang na naruroon ay maaaring tumingin lamang sa kanya. Kahit na nais nilang malaman ang sagot sa pagtigil sa digmaan, hindi sila naglakas loob na masaktan siya. Maya-maya, lumingon si Goyo at tinanong, Yavrin, wala pa ba sila? Si Yavrin ay nahuli bago umiling-iling. Isa siya sa mga banal na nilalang na nakakaalam ng sitwasyon. Naunawaan niya kung ano ang pinagdadaanan ng paksayon ng Goyo at kung ano ang haharapin nito. Bigla, tumayo si Fausto at sumigaw, bakit kailangan nating respetuhin ang mga nabubuhay na nilalang? Sino sa palagay niya siya? Paano maglakas loob? Bago siya makatapos ng pagsasalita, hinayla siya ni Pierrette. Sa isang malamig na ekspresyon, dahan-daang umikot si Goyo. Nang makita ni Fausto ang kanyang matalim na titig, ang kanyang mukha ay twitched. Kami. Itinaas ni Goyo ang kanyang kamay at sinampal si Fausto. Sumigaw siya, I chop ang kanyang ulo ngayon. Sa gayon, natakot sina Pierrette at Yavrin. Mabilis silang lumuhad sa lupa. Sinabi ni Pierrette, si Fausto ay walang tiyaga at nagsasalita ng hindi nag-iisip. Mangyaring extra siya minsan. Mabilis na sinabi ni Yavrin, si Fausto ay palaging may ganitong templo. Hindi mo dapat. Bakit kayong dalawa ay humihiling pa rin sa awa para sa kanya? Galit, sigaw ni Goyo, alam mo ba na ang paksayon ng Goyo ay maaaring may pagdanak ng dugo dahil sa kanyang mga salita? Maaari ring tumigil ito. Panipi. Nang marinig iyon, natigilan sina Pierrette at Yavrin. Pagkatapos, bumangon si Fausto mula sa lupa. Sa dugo sa mga gilid ng kanyang bibig, sinulyapan niya si Goyo. Sa iyong prestihiyo, hindi namin kailangang makipag-ayos sa anumang buhay na nilalang. Hindi namin kailangang igalang siya bilang napili. Pa rin, ang mga puwersa sa 49 na langit ay magkakasalungatan ngayon sa bawat isa. Sa pinakamalala, maaari nating mabuo ang aming sariling koponan at pumunta sa pastime ng bibig. Kapag bumalik ang Wait Ara, ito ang magiging kanilang pagdadalamati. Bago siya matapos na magsalita, ang Swordlight Goyo ay binaril na tinusok sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ang kanyang gintong katawan ay nawasak. Nang makita iyon, hindi lamang sina Pierrette at Yavrin na nakaluhod sa lupa ay nagulat, ngunit ang mga landas ng mga hari at mga banal sa digmaan sa ibaba ay natigilan din. Tiningnan ni Fausto ang madugong sugat sa kanyang katawan sa kawalan ng paniniwala bago lumingon upang tumingin kay Goyo. Lumitaw si Goyo sa harap niya. May pag-aatubili at sakit sa kanyang mukha. Pagkatapos, bulong niya, Fausto, bata ka pa. Huwag kang mag-alala. Babangon tayo muli sa isang araw. Makikita mo ito. Ngunit ngayon, ang iyong dugo ay dapat gamitin upang gawin ang paksayon ng Goyo na ang kahihiyan at naghihintay ng Wait Ara. Pagkatapos, nang hindi hinihintay na tumugon si Fausto, itinulak muli ni Goyo ang kanyang palad. Kaagad, sumabog si Fausto. May dugo at laman kahit saan. Fausto, sigaw ni Yavrin ng masakit. Sumigaw din si Pierrette. Ang mga landas ng mga hari at mga banal sa digmaan sa ibaba ay natakot dahil sa eksenang ito. Alam nila na si Goyo ay nagustuhan ni Fausto sa 3 mga alagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7220. Ngunit ngayon, si Fausto ay pinatay ni Goyo dahil sa ilang mga salita. Ano ang nangyayari? Hindi ba nila banggitin ang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang? Ang langit ay napuno ng dugo. Pinaikit ni Goyo ang kanyang mga kamao. Tumalikod siya, at nagbago ang ekspresyon niya. Alalahanin mo ito. Tretuhin ang mga buhay na nilalang. Lalo na si James, ang pinuno ng mapagkukunan ng Wormscale. Dapat kang makinig sa kanya. Kailangan mong maunawaan na hindi lamang siya ang pinuno ng mapagkukunan ng Wormscale, ngunit siya rin ang napili. Maaari niyang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng mga banal na nilalang. Sana, ang mga banal na nilalang na naruroon ay huminga ng matalim. Hindi sila naniniwala. Si Goyo na may mataas na katayuan ay nagsabi ng ganoong bagay sa harap ng lahat.
Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga nilalang ng Alcide ay kinakailangan upang magbigay daan sa mga nabubuhay na nilalang. Hindi sila kumilos. Mataas at higit pa, hindi na sila magkakaroon ng prestihiyo. Nang makita na ang lahat ay tahimik, nagbuntong hininga si Goyo habang nanginginig. Noong nakaraan, naisip ko na maaari tayong magbigay daan sa mga nabubuhay na nilalang na may dignidad. Ngunit ngayon, dapat nating protektahan si James at panasan ang Zanfacos. Kailangan nating tulungan siyang maging kataas-taasang landas. Panipi. Ang buong eksena ay nasa isang kaguluhan. Ang isa sa mga hari ng landas na may pulang buhok ay tumayo. Nangangahulugan ba ito na kailangan nating isuko ang ating sarili sa mga nabubuhay na nilalang? Agad na pinukaw ng kanyang mga salita ang resonance ng iba pang mga hari ng landas at mga banal sa digmaan. Lahat ay sumulong at nagsalita. Kung nais mong isuko namin ang ating sarili sa mga nabubuhay na nilalang, mas mabuti para sa iyo na patayin kami. Pinigilan namin ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, kakailanganin natin sila. Sino sa palagay nila? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sa kaalyado sa mga nabubuhay na nilalang. Ano ang nangyari sa iyo? Ang digmaan ng 49 na langit ay hindi natapos. Aaminin ba natin ang pagkatalo ngayon? Hindi namin isusuko ang ating sarili sa mga nabubuhay na nilalang. Karamihan, maaari lamang nating ipagsapalaran ang ating buhay. Kahit na hindi tayo magkaroon ng pagkakataon na muling mag-reincarnate, hindi natin isusuko ang ating sarili sa sinuman. Nang marinig iyon, dahan-daang ipinikit ni Goyo ang kanyang mga mata. Ang mga Alcide na nilalang na ito ay labis na tulala. Marahil sila ay mataas at sa itaas ng matagal na hindi na nila makita ang sitwasyon. Sa lahat ng mga mundo, kabilang ang realm ng health, kahit na ang mga Alcide na nilalang o ang mga nabubuhay na nilalang, ang isa ay kailangang maging malakas upang magkaroon ng isang opinyon. Noong nakaraan, ang lakas ng Alcide ay lumampas sa mga buhay na nilalang. Ito ay natural para sa huli na tanggapin ang kanilang mga fate na kontrolado ng mga Alcide na nilalang. Ngayon, kasunod ng pagtataksil ni Zanfacos, ang mga nabubuhay na nilalang na kinakatawan niya ay sapat na upang lumaban sa mga nilalang ng Alcide. Bukod doon, naroon si James na hindi nababagay. Maaari niyang madurog ang lahat ng mga mundo at ang buong HALETH na kaharian ng madali. Ang mga Alcide na nilalang ay hindi maaaring magpatuloy sa pagpapasya sa mga mundo. Maliban kung ang Wait Ares Sorumsia ay maaaring bumalik ng napapanahon, ang lahat ay walang kabuluhan. Ngayon, ang tanging paraan ay ang pagdala ng kahihiyan at humingi ng isang truce. Sa pag-uugali ni James, kung nakita niya na tinulungan siya ni Goyo na paksain ang paksayon ni Zanfacos at tinulungan siyang makuha ang kataas-taasang landas, ang mga Alcide na nilalang ay mabubuhay ng may dignidad. Kung maaari nilang hintayin na bumalik ang Sorumsia ng Wait Ara at ang pagdurusa sa Lir upang magsimula, magbabago ang sitwasyon. Ito ang plano ni Goyo. Ito ang kanyang huling pagsisikap na i-save ang mga nilalang ng Alcide. Gayunpaman, malinaw na mahirap kumbansihin ang mga powerhouse at banal na nilalang. Masyado silang matigas ang ulo at tulala. Sa huli, mawawala ang lahat. Ang landas ng mga hari at mga banal sa digmaan ay nagmumura pa rin kay James at sa mga nabubuhay na nilalang. Nais pa nilang patayin sila at mamatay kasama nila. Matapos manahimik ng ilang sandali, sumigaw si Goyo, "Manahimik ka." Ang kanyang dagandong ay gumawa ng mga hari sa landas at mga banal sa digmaan na maingay na tahimik. Hayaan silang magsalita. Sa oras na ito, isang banayad na tinig ang tunog mula sa labas ng templo. "Hayaan mo ako, isang buhay na nilalang, pakinggan ang mga opinyon ng mga Alcide na nilalang." Nang marinig iyon ni Goyo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang banda, ang mga landas ng mga hari at mga banal sa digmaan na galit ay lumingon. Namangha sila.